Ang gawin mo, magbakasyon ka na lang sa Pinas kahit 1 buwan o 2 buwan and then bumalik ka sa kanila para hindi ka malugi. Dahil ang tendency pag kuripot ang amo, is hindi nila ibibigay sa iyo ang round trip ticket. Ang mangyayari niyan is baka lang ibigay nila sa iyo ang indemnity mo o end of benefit service. Magandang umaga, tanghali o hapon o gabi o saan man kayo panig ng mundo. Cold morning dito sa mga nagtatrabaho dito sa Middle East. Mga kababayan, isang malamig na umaga at papalamig pa ito hanggang February. So kung wala kayong jowa, maghanap na kayo pero itago ninyo. Baka mabuko kayo ng mga asawa niyo sa Pinas. So magandang umaga sa ating lahat. Ang magiging topic natin ngayon ay tungkol sa end of benefit service. So lahat ng mga OFW, kailangang malaman to, lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho sa bahay. Kailangan nyo malaman kung ano ang ibig sabihin ng end of benefit service at kung paano nyo ito makukuha at kung magkano ang makukuha ninyo. So mga kababayan, ano nga ba ang end of benefit service o indemnity? Ang end of benefit service ay makukuha mo ito kapag natapos mo ang 4 na taon mo sa iisang employer o kapag natapos mo ang 2 years ay magre-renew ka ulit ng 4 years. Magkano nga ba ang makukuha mo sa end of benefit service? Makukuha mo lang ito kapag straight 4 years. So makukuha mo yung pakonsuelo sa iyo para yung separation, kumbaga sa atin is separation pay. So, magkano ang makukuha mo sa loob ng 4 na taon na pagtatrabaho mo? Sa mga nagtatrabaho sa bahay, ang makukuha mong end of benefit service ay kalahati sa 2 taon. Dahil ang sahod ng nagtatrabaho sa bahay o tinatawag na household service worker ay 1,500 sa 2 taon. Dahil hindi pa mag-i-increase ang employer mo, depende sa magiging usapan ninyong dalawa kung ikaw ay magre-renew ng contract at magkakaroon ng taasan ng sahod. So, bale, sa 2 taon na yon, ang 1,500 ay hahatiin ito divided by 2 equals 750 real. And then, additional naman ito ng 2 taon para maging 4 years. So, kalahati naman ito ng 1,500 is 750. So, sa 4 years, sa 4 na taon mo, kung nagtatrabaho ka sa bahay o household service worker, ay makakakuha ka ng 1,500. Dahil 750 real plus 750 real is equals to 1,500 real sa loob yon ng 2 taon dahil ay ng 4 ng taon. Dahil sa loob ng 2 taon, kalahati nito ang makukuha mo sa sahod mo. Kung ikaw naman ay 10 taon, ang makukuha mo ay 3,750 kung makakatagal ka ng 10 taon sa iisang employer. Dahil 1,500 plus 1,500 equals 3,000 real. Plus mag-additional ka pa ng 2 years is plus 750 is 3,000 plus 750 is 3,750. Ngayon, kung ikaw naman ay isang skilled worker at ang sahod mo ay 3,000 real, makukuha mo ang kalahati sa loob ng 2 taon na 1,500 real at sa 4 na taon is equals to 3,000 real. Kung mahigit kumulan sa almost 60,000. Kung sa bahay naman is plus 50,000 pesos pataas. Yon ang makukuha mo na end of benefit service o indemnity o separation pay na tawag sa atin sa Pilipinas. Kung hindi ka na babalik sa employer mo at tuluyan ka nang magkakaroon ng final exit na natapos mo ang 4 na taon. Remember 4 years, hindi 2 years, kundi kumpletohin mo ang 4 years. Yon ang end of benefit service. Paano mo nga ba ito makukuha sa employer mo? Dahil may mga employer na hindi nila alam yon. So ipapaalam mo sa kanila, pupunta kayo ng embassy, pupunta kayo ng Polo. Dito kung sa Saudi Arabia ka, dito ka sa Riyadh o doon ka sa Jeddah, pupunta kayo doon para mapag-usapan ito. And then after that, is ipapakita yung papel na kailangan magbigay ng employer mo ng end of benefit service mo. Yon ay para sa mga matitinong employer. Dahil may mga employer talaga na ayaw talaga din na magbigay ng end of benefit service. Kaya kung ikaw, matalino ka at tuso, is sasabihan mo yung amo mo at mag-uusap kayo sa opisina ng Polo. Ngayon may mga amo talaga na ganun, ayaw talaga. Ikontrata nga natin, di ba, hindi nila sinusunod. May sarili silang kontrata. Di ba nakalagay doon,
may day off tayo at sa atin ang passport at ikama. Pero nasa kanila na yon. Alam na alam to ng mga household service worker. So kung ganito man yung amo nyo na makikita mo na magagalit na siya kasi ini-insist mo yung end of benefit service mo o ABS, wag mo na lang ipilit. Kahit sabihin pa na nilalaban mo yung karapatan mo, wag mo na lang ipilit. Umuwi ka na lang ng maayos, mag-exit ka ng maayos at umuwi ka na lang. Kaysa ipilit mo, magkagulo-gulo pa kayo at baka ipitin ka niya at hindi ka niya pauwiin. Para maging tahimik ang iyong pag-exit sa kanila. Pero kung nakikita mo naman ng amo mo na okay siya, nakakausap siya ng maayos, matino siyang kausap, alam niya yung mga batas, sinusunod niya yung kontrata, doon mo na sabihin sa kanya ang tungkol sa end of benefit service. Pero ang amo mo ay professional din naman at alam niya yung may mga ganong nire-respeto niya na nagtatrabaho ka sa kanya, worker ka sa kanya, syempre may mga benefits kang makukuha as employer mo, is alam na niya ang gagawin niya. Yon ay sa mga matitinong amo at sumusunod sa amo sa mga kontrata. And guys, isa pa mga kababayan, kung straight 4 years ka sa amo mo at hindi ka umuwi sa loob ng 2 taon, hindi ka man nagbakasyon, straight 4 years ka, singilin mo ang round trip ticket. Kailangan nilang ibigay sa iyo yun. Ngayon may mga amo na naman na ganoon. Kapag nakikita mo na magtatagal ka sa kanila, umaga naisip mo na ay babalik ako sa kanila or 4 years. Kaya ako siguro mag-renew ng contract. Nakikita mo naman na kuripot yung amo mo at hindi siya ganoon na sumusunod sa kontrata. Wala kang day off, wala sa iyo yung Pero babayad naman sila, sinasawaran ka ng maayos at naiisip mo na bumalik sa kanila. Huwag mong i-straight ang 4 years dahil hindi nila ibibigay sa iyo ang round trip ticket. Ang gawin mo, magbakasyon ka na lang sa Pinas kahit 1 buwan o 2 buwan and then bumalik ka sa kanila para hindi ka malugi. Dahil ang tendency pag kuripot ang amo, is hindi nila ibibigay sa iyo ang round trip ticket. Ang mangyayari niyan is baka lang ibigay nila sa iyo ang indemnity mo o end of benefit service pero yung round trip ticket malabo mo makuha sa sabaw ng kabsa. So mga kababayan, ang gawin nyo ay magbakasyon kayo para man lang makasama nyo ng panandalian ang pamilya ninyo. Para magkaroon kayo ng bonding. And then kung gusto nyo, bumalik na kayo sa employer ninyo. Para magkaroon ng renewal ng contract, balik kayo sa employer ninyo. Kasi kung aasahan nyo, minsan kasi hindi nila ibinibigay yung round trip ticket. Mamuti-muti na yung mata mo, hindi nila ibibigay, sabihin kasalanan mo bakit hindi ka umuwi. Bakasyon ka muna para hindi ka malogi. Ngayon sa mga nagtatrabaho diyan sa bahay at nararamdaman niyo na yung amo niyo ay kuripot, yung amo niyo ay hindi masyadong generous sa inyo at delayed yung sahod, ay mag-exit na kayo, magkaroon na kayo ng final exit dahil sa totoo lang yung mga ganyang klaseng amo, malabo pa sa sabaw ng munggong ginataan ay bibigyan nila sa inyo ang end of benefit service niyo. Parang maghihiwalay na lang kayo ng tahimik. Pero yung mga benefits wala kang makukuha. So mag-exit na lang ng maayos at walang gulo sa pamilya nila kapag natapos mo na ang 2 years at lumipat ulit. Maghanap ng ibang employer, baka sakaling sana pala rin at makahanap ka ng amo o employer na susunod sa kontrata at higit sa lahat magbibigay ng mga benepisyo sa iyo kung magtatapos ka na o matatapos mo ang 4 years o baka mahigit pa doon. So sa lahat ng may mga katanungan dyan, open ang comment section ko para sa mga benepisyo na makukuha ng isang OFW nagtatrabaho man ito sa bahay o nagtatrabaho man ito sa labas ng bahay, household service ka man o isa kang skilled worker. So this is Grebonet and thank you for watching your Chicks Baxter here in Middle East. Sayonara!